Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Limang elementong bato, tulungan mo ako. Sa tubig, mahinang umiinom si Aaron, at si Jinning sa kanyang kamay ay biglang tinapik sa 5 elementong bato na may espiritu ng mga demonyo. Boom! Sa labas ng mundo, ang umiikot na dagat ay orihinal na alon at kalmado. Nang tumahimik ang mga tao, bigla nilang naramdaman na bahagyang yumanig ang lupa. Isa-isa silang kakaiba. Nang hindi nila alam ang nangyari, bigla nilang narinig ang malalaking alon sa dagat, at ang tunog ng tubig ay biglang kakaiba. Bobo, bobo, parang agos ng tubig, parang liko, parang tubig na umaagos sa butas. Kakaiba itong may sumimangot, nataranta ang lahat, nagbulungan sila at tumingin sa dagat sa himpapawid. Ano bang problema nitong kakaibang tunog? May malaking isda ba, at hayop sa dagat? Pero imposible yon. Tandang padamdam, hamampas sa alon. Ano iyon? Kahanga-hanga, at ang 5 elemento ng Diyos na bato at lupa sa harap ng kanyang dibdib ay napakaliwanag na ang buong bundok ng lupa ay bahagyang lumiko. Aaron, paano ito posible? Panipi, ang kapangyarihan ng Water God ay hindi kayang patayin ang batang ito. Anong gawa niya? Gawa sa bakal o bakal? Siya ang anak ng lupa. Panipi, mahirap bang magkaroon ng ibang kuweba ang lupa? Sino ang ipinanganak na napakalakas? Dapat ba akong pumunta din sa lupa para magsanay ng Taoism? Panipi, hindi ka panipaniwala. Nagkaroon ako ng goosebumps sa buong lugar. Sa lupa, maraming tao ang nakakita ng Aaron na lumitaw, ngunit walang malaking pagkabigla. Maging sina Lu Wuzhen at Aoshi ay nabigla nang makitang muli ang Aaron. Pumunta ang mga sundalo para harangin, dumarating ang tubig upang takpan. 5 elemento bato ng Diyos, basagin mo ito para sa akin. Panipi, boom! Biglang pumutok ang paanan ng buong bundok, at hindi mabilang na lupa ang nahulog kasama nito. Parang landslide na dulot ng baha. Saglit na bumuhos ang lupa ng bundok sa tubig. Sa orihinal, ang malawak at malinis, ang tubig ay maputik dahil sa pagtatapon ng lupa, at ang maputik na tubig ay patuloy na kumakalat sa paligid kasama ang kasalukuyang. Parang putik ang magulong tubig ay wala doon, at putik lang ang gumagapang, ano? Para sa Aaron ang operasyong ito ay halatang nabigla. What the hell? Nilabanan ng Aaron ang kapangyarihan ng Water God ni Ashi. Panipi, what on earth is that thing that glowing on his chest? Can water resist like this? Nagulat ang lahat. Hindi napigilan ni Wang Wenji at Ye Gacheng ang bahagyang pagsuray-suray, kulubot ang gilid ng kanilang mga mata at paliitin ang kanilang mga mata. Hindi nila maiwasang magtanong sa isa't isa, this damn evil barrier, he can do it. Magulo ang mukha ni Ye Gacheng, at medyo nagalit siya kay Aaron. Naloko siya sa tanong na ito. Tatanungin mo ako, kanino ako pupunta? Gusto ko ring tanungin ang asong Diyos, paano niya ito magagawa? Si Lu Wuzhen ay kumislap ng ibang kulay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay ngumiti, kawili-wili. Nang marinig ang nagulat na mga tao, naramdaman ni Aoshi na wala siyang mukha. Inilipat niya ang halberd ng Water God sa kanyang kamay.
Sa sandaling nagbuhos siya ng enerhiya, ang potensyal ng tubig ay biglang tumaas ng mabilis. Ngayon lang halos tumalsik na putik, na may bagong tubig na ibinuhos, dahan-daang gumalaw muli. Halika na. Nang makita ito, umungal si Aoshi sa malamig na boses. Halika, natatakot akong hindi mo gagawin. Galit ding umungal si Aaron. Binuksan niya ang kanyang kamay at hinimok ang 5 elementong bato. Pagkatapos, ang mahinang liwanag ng kulay ng lupa ay nagsimulang umunlad. Ang tubig ay naghuhugas ng lupa, ang lupa ay nagtatakip ng tubig. Sa ilalim ng pagkapatas sa pagitan ng dalawang lalaki, ang buong malawak na dagat kung minsan ay namumula ng tubig at putik, kung minsan ay natatakpan ng lupa, at nasa isang magandang sitwasyon. Ngayon, tila ito ay ang kanilang simpleng panloob na kompetisyon ng kapangyarihan. Bagaman ang kakayahan ng Aaron ay tiyak na hindi kasing husay ng Aoshi, kabilang sa 5 elemento, 2 kay water. Umaasa sa kalamangan na ito, pansamantalang makakalaban ng Aaron si Aoshi. Gaano kalaki ang pinagmumulan ng tunay na Diyos, at gaano kalaki ang enerhiya ng Aaron. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang konsumo ng enerhiya ay halos pareho, iyon ay noong siya ay natalo. Panipi, alam ng lahat na sa kasalukuyang sitwasyon, pinipigilan ng Aoshi ang Aaron, ngunit pinipigilan ng lupang ginagamit ng Aaron ang tubig na ginagamit ng Aoshi. Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang pakinabang at disadvantages. Gayunpaman, si Aoshi ang tunay na Diyos, at ang malaking pinagmumulan ng enerhiya nito ay hindi maihahambing sa Aaron. Sinakop ng Aaron ang tamang oras at lugar, at kinaladkad ang labanan sa digmaan ng Atrisayon, ngunit malinaw na hindi naubos ang kabisera. Kahit si Lu Wuzhen ay dapat aminin ito. Gayunpaman, ang mga taong may ganitong mga ideya, alam ba nila ang Aaron? Habang nag-aaway ang dalawa, unti-unting nauubos ang oras. Nagsimula na ring ngumiti si Aoshi mula sa panimulang paghamak, na may pagdududa sa kanyang mga mata, mabahong bata, kung hindi mo mahawakan, huwag pilitin. Isang malamig na huni si Aoshi at tinutuya si Aaron. Nakangiting tumugon si Aaron, paano, patay na matanda, kung hindi ka makatagal, makipaglaro ka na lang sa akin ng atake sa puso. Natigilan si Aoshi. Hindi inaasahan na makikita ni Aaron ang kanyang plano ng direkta bagamat hindi niya ito masuportahan, labis siyang nalungkot sa pangmatagalang pagkonsumo ng enerhiya kaya naman, paglalaroan niya ang Aaron madaling maging mapusok. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para manalo siya sa isang suntok. Hindi mo ba narinig ang luya o matandang maanghang ang malamig na boses ni Aoshi ay hinamak ang paraan, hehe, matanda, ang tagal mo nang nabubuhay, at hindi mo alam kung ano ang boxing. Nagalit si Aoshi bilang isang tunay na Diyos, kailan may nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Agad siyang nagdusa ng isang madilim na pagkawala at kinailangan niyang gamitin ang kanyang dakilang kapangyarihan upang patatagin ang sitwasyon. Noong una, gusto niyang nakawin ang plano ni Aaron, ngunit nawala ang kuko ng matandang kabayo sa harap, at biglang inatake ng Aaron. Natahimik si Aoshi. Nakita ni Lu Wuzhen ang eksenang ito doon, ngunit hindi niya maiwasang matawa. Matalino at matalas talaga ang batang ito. Ngunit bigla ding nakahanap ng ibang lugar si Lu Wuzhen. Ang Aaron ay nademonyo at laganap, tulad ng isang baliw na hayop, ngunit ngayon ay nakikipag-away siya kay Aoshi. Ito ay hindi tama. This is totally wrong, this boy. Kaya mo bang lumabas sa demonization? Hindi maintindihan ni Lu Wuzhen. Kahit na nakipagkapit kamay lang siya kay Aoshi para sirain ang masamang espiritu ni Aaron, dapat ay napakahina ng Aaron. Kung tutuusin, kung mabuti ang kanyang espiritu, paano siya malalamon ng buhok ng dragon? Saan alam ni Lu Wuzhen na ang obsession ng Aaron ay hindi pasibo, ngunit ang aktibong passive enchantment, syempre, ay ang masamang espiritu sa puso, ang masamang espiritu ng kaluluwa, ngunit ang Aaron ay karaniwang at magic dragon na tinalakay, dahil lamang sa galit, nawalan ng malay, hindi makontrol ang dugo ng magic dragon sa katawan. Sa magkasanib na pagsisikap ng dalawang tunay na Diyos na saktan si Aaron, ang Aaron ay kumonsumo ng maraming magic power sa digmaan, at ang pagsabog ng dugo ng magic dragon ay naibsan, at ang kamalayan ni Aaron ay unti-unting nabawi ang nangingibabaw na posisyon nito sa mahabang panahon. Kung tungkol sa masamang espiritu ay naruroon pa rin, iyon ay dahil ang Aaron ay galit pa rin, at ang masamang espiritu ay hangin na lamang,
ngunit hindi ganap na pinigilan. Mabahong bata, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na luya. Uminom, ang 8 pinto na Diyos ay kayang ibigay sa akin ang lahat ng bukas na. Boom! Sa dagandong ng galit ni Aoshi, nabuksan ang lahat ng 8 pinto ng kanyang katawan, at ang kanyang lakas at kapangyarihan ay pinakawalan. Ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay umiihip at sumasayaw. Ikaw, matanda, ano ang boxing? Matakot sa bata at malakas. Ibigay mo sa akin ang puso ng pamilya ng dragon. Boom! Wala ring inilaan ang Aaron. Binuksan niya ang lahat ng dakilang enerhiya ng puso ng dragon at ibinuhos ito sa 5 elementong bato ng Diyos. Sa maikling panahon, liwanag ng kulay ng lupa. Ang bundok sa paanan ng Aaron ay nabunot din ng ilang metro na mas mataas, at ang lupa at bato ay umagos sa tubig sa mas mabilis. Bilis ay maaaring hatiin sa isang sandali, kahit na ang Aaron ay maaaring dalhin sa ngayon hayaan mo akong magulat, ngunit, kung ikukumpara sa tunay na Diyos, siya ay palaging isang nunal na langgam, sa sandaling ilipat ni Aoshi ang tunay na kaso, ang hugis ng nunal na langgam ay dapat na mahayag. Panipi, natural lang yan. Biro lang nitong batang ito. Sandali lang, malalaman niya kung ano ang tunay na lakas. Kapag pareho silang mabubuksan sa langit, walang optimistic tungkol sa Aaron. Kahit na ang 5 elemento ay may ganap na kalamangan, minsan sa harap ng absolute lakas, ang mga ito ay walang laman na usapan. Hindi alintana ang panunupil, anuman ang stratagem, ay napakasimple at krudo. Sa panahong ito at espasyo, ang gintong tarangkahan ay nabuksan na, at ang kapangyarihan ng magkabilang panig ay nasa ilalim ng tubig, na maaaring ilarawan bilang undercurrent surging. Pareho rin silang pinagpapawisan. Bahagyang nanginginig ang kanilang mga katawan dahil sa nakakabaliw na pagbubuhos ng enerhiya. Puno ng pagkabigla ang mayabang na mukha ni Aoshi. Lumipas ang ilang minuto. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi na bounce out dahil sa kakulangan ng enerhiya tulad ng kanyang inaasahan. Sa halip, iginiit niya. Sa kanyang inaasahan, 1 segundo lang ang kailangan para magawa ito ng Aaron. Paano kaya yon? Gulat din ang mukha ni Aaron. Kahit na nasa kanya ang puso ng Dragon Clan at sumisipsip ng napakaraming enerhiya mula sa 8 aksayasang makalangit na libro, sa pagkakataong ito, halatang pinagkatiwalaan siya ng kaunti. Napakadakila ng kapangyarihan ng tunay na Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang Aaron ay nagsimulang hindi makayanan. Dead Devil Dragon, hindi ka ba lumalabas para tumulong? Sigaw ni Aaron sa mahinang boses. Tulong. Sa ilalim ng presyon ng 2 tunay na Diyos ngayon, ang dugo ng Magic Dragon ay pinigilan, at ang kaluluwa ng Magic Dragon ay mas malala pa. Hindi lamang magiging limitado ang dugo ng Magic Dragon, kundi dahil kasama rin ito sa Aaron at nalilimitahan ng gininto ang katawan. Ngayon ay halatang sugatan na ang kaluluwa ng Magic Dragon, inaasahan ko rin na tutulungan ako ng puso ng dragon mo sa paglinang. Kung pipilitin mo ang iyong makakaya na maglabas ng enerhiya, titiisin ko ito. Ngayon kailangan mo akong gawin ito. Hindi mo ba iniisip na sobra ka? Panipi, kaya, ang kabaligtaran ay ang tunay na Diyos. Ano ang maaari kong gawin? Aaron ay sobrang nanlumo. Hindi pa yan tapos. Hindi mo mapigilan. Pwede ba? Nanlumo din ang Magic Dragon at Bamulong. O mag-rage mode na naman ako. Kumunot ang noo ni Aaron at sinabing, gisingin mo ulit ang dugo ng Magic Dragon at tulungan mo ako. Are you going? Para patayin ako. Kung gusto mong gisingin ang dugo ng Magic Dragon, ang dugo ng Magic Dragon ang Magi gising sa aking espiritu ng Magic Dragon, at kailangan kong makipagkompetensya sa iyo para sa iyong katawan. Sa sitwasyon ko ngayon, I guess you will be completely out of control, and I can't suppress it. Gusto mo bang masaktan para magising? Mangarap tungkol dito. Pareho kaming mamamatay sa demonization Magic Dragon Cold Voice Way. Damn, this is not good, that is not good, wait to die. Ang Aaron ay hindi gustong sabihin ito. Maliban na lang kung mabibigyan ako ng lakas ng Dragon Heart mo para mabilis akong makarecover. Kapag nakarecover na ako, pwede na tayong magdemonyo ulit. At least, kung may sumakit ulit sa atin at napigilan ang Magic Blood, kaya ko itong kontrolin gaya ng dati at ibalik ang katawan ko sa'yo. Ang espiritu ng Magic Dragon. Ilan para sa iyo? Natigilan si Hansani. Sa ngayon,
Ang puso ng dragon ay puno ng hininga at enerhiya, at ito ay lubos na hindi makayanan ang pag-atake ni Ashi. Paano ito mapaghihiwalay? Gayunpaman, ang mga salita ni Ashi ay biglang nagkaroon ng ideya si Aaron, Dam, kapag pinag-uusapan mo ito, noong nakaraang pagkakataon, biglang naglabas ng super fierce energy ang dragon heart ko na kahit ako ay hindi ko maisip. Paano ito nawala sa pagkakataong ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.